Sa tala ng pamahalaan, libo-libo pa po ang stranded sa gitna ng bakbakan sa Marawi City. Ikwinento naman ng isa sa 8 magkakapatid na nakaligtas mula po sa gulo na may mga batang kasama ang grupong Maute. At mula po sa Cotabato City, may ulat on the spot si JP Soriano. JP? At Connie, dito naman sa Cotabato City, nakilala ko ang isang binata na taga Marawi na nakatakas doon sa gitna ng digmaan at ikinuwento niya sa atin kung paano siya nakarating dito sa Cotabato City sa piling ng kanyang lola at ikinuwento rin niya ang kanilang pinagdaanan ng 7 kapatid bago nakatakas sa gitna ng digmaan. Kuha ito ng 22 anyos sa si Muhammad Hamid sa mga unang bugso ng airstrikes laban sa Maute sa Marawi. Yung mga airstrike po, binobombahan nila yung mga bahay po. Tapos may mga tao pa. Dahil nasa ibang probinsya ang mga magulang, siya ang responsable sa 7 kapatid na kasama niyang nagkulong sa bahay sa loob ng 2 gabi. Bukod sa airstrike, nagkalat daw ang mga sundalo sa labas ng bahay nila. Walang hinto ang putukan. Nung time pa lang po nung papunta kami doon, 10 na po na sundalo yung patay na. May mga nakita rin daw silang mga miyembro ng Maute at ilang mukhang dayuhan. May kasama rin daw na mga bata ang mga Maute. Binibigyan po ng armas para lumaban. Kung hindi ka po lalaban, papatayin ka nila. Huwebes na ng gabi nang tumakas ang magkakapatid kabilang ang bunsong 6 na taong gulang. Sinisigawan na po, tumatakbo pa yung iba, wala na pong mga tsinelas. Tumakbo lang po kami hanggang umabot po kami sa highway. Dahil naiwan ang kanilang mga ID na baka raw hanapin sa military checkpoint, binalikan pa niya ang mga ito. Umiyak lang po sila. 3 po yung karga ko, patakbo na kami. Hanggang yung nakuha na namin yung motor, sinakay ko po sila. Nakadalawang balik daw siya sakay ng motorsiklo para masundo lahat ng 7 kapatid. Salamat ate, salamat kuya, salamat. At Connie, kung si Hamid at ang kanyang mga kapatid ay nakaalis na ng Marawi City as of May 30, 9 p.m., base naman sa mga tawag na natanggap ng ARMM, nasa 3,228 pa ang bilang ng mga naipit o stranded pa rin sa Marawi City ayon sa ARMM data. Yan ay kinukuha ng mga kasama natin dito sa One with Marawi ARMM Hotline Call Center at nadagdagan pa nga ito kumpara kahapon na nasa 2,000 plus pa lang na stranded. Ang paliwanag dyan ng ARMM ay marahil ay ngayon lang nagsitawagan ng iba pang mga residenteng naiwan pa rin o piniling manatili sa Marawi nitong mga nakaraang araw. Pero sa kabila niyan, Connie, ay umaabot na raw sa 2,265 ang mga na-rescue o napa-evacuate ng ARMM mula sa Marawi. Sa kasamaang palad, ang total number of reported death ay nasa 19 na sibilyan pero wala pang opisyal na listahan ng ARMM ng pagkakakinanlan nila at manggagaling daw yan sa PNP pero nangako silang tutulungan ang mga pamilyang namatayan o mga pinatay dyan sa Marawi. Nadagdagan naman ang bilang o nabawasan naman ang bilang ng mga internally displaced persons o IDPs at umaabot na ito na lang sa mahigit o nasa 100,000 na individual o katumbas ng mahigit 20,000 plus na pamilyang naapektuhan at tumikas na. Ang paliwanag naman dyan, kaya bumababa ay maaaring na-consolidate na at naglilinis na sila ng listahan, Connie, from their evacuation centers at maaaring nabawasan na ito at asahan nga raw na bababa pa ito o pwedeng tumaas. Depende sa kanilang mga ano. At dahil sa kaguluhan, ay marami ring eskwelahan ang naapektuhan. Umabot na sa 182 ang public at private schools na naapektuhan. At bagamat may contingency fund ang ARMM, ay humingi na rin sila ng tulong. At narito nga ang panawagan ni Governor Mujib Hataman. Kaya doon sa ating mga kababayan na handang magmalasakit, puntahan nyo po yung, at handa kayong tumulong. Bisitahin nyo po yung webpage ng One with Marawi at ng Arm Heart. At patuloy pa nga rin sa pagtanggap ng mga datas at tawag ang mga tiga rito sa call center at umaasa silang matapos na nga ang kaguluhan doon sa Marawi. At yan muna ang latest sa Cotabato City. Balik po na sa iyo, Connie. JP, gusto ko lang malaman, paano nila napapaabot yung mga idinagdag pa nilang mga linya ng yung telepono, yung mga cellphone numbers na na-flash natin kanina para mas marami doon sa mga, siguro nasa mga na-stranded na mga kababayan natin na doon sa mga areas na yon ang makatawag, no? At makapagbigay ng kanilang sitwasyon.
napakalaking tulong talaga ng social media, Connie, dahil bukod sa mga paglabas natin ito sa balita, yung mga reports natin na re-repost din sa social media at meron ding One with Marawi Facebook page kung saan naipapasa ito na nakakaano lang dahil akala nila kakaunti na lang yung mga stranded pero apparently meron pa rin palang mga pamilyang naroon na naiwan pa rin kagaya rin ng natuklasan ng ating mga kasamahan dyan sa Marawi at sila'y patuloy pa rin tumatawag. Pero yan ay kinoconsolidate nga nila dahil baka mamaya nagkadoble na. Konting update lang din, meron din silang reported missing dito sa kanilang data based on sa mga tawag. Ang reported missing nila, ibig sabihin ito yung mga tumawag na may hinahanap na kamag-anak na hindi na nila makita, hindi na nila makontak, nasa around 98. Pero yan ay bine-verify pa, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, JP Soriano.